Okay? Start, Brother Breezy. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Nagpapasalamat po kami sapagkat meron pong ganitong pagkakataon sa gitna ng panig ng mga saksi ni Jehovah. Ito po ang first time ko na makausap sila ng formal at hindi nasa bahay lang. So bago po ako magsimula, naniniwala po ako na itong pag-uusap na ito ay magiging maayos at isa pa wala po kaming plano na magpataasan ng talino, kundi po magpakita kung ano po ba ang katotohanan nauukol sa pagkakakilala ng Diyos. Ako po ay isang former INC member dati, so kung meron akong liwanag na makikita sa kanila, hindi ako magdadalawang isip na lumipat. So yun po yung aking layunin, para po makita natin na talaga dapat tayo, ang bawat isa ay maging open sa mga katotohanan. So bilang pangunang mga salita, ang paksang ang Diyos ba ay binubuo ng tatlong persona o Trinidad, ay akin kong titindigan bilang affirmative. Therefore, ako lang po ang may karapatan upang magbigay ng kahulugan sa ibig sabihin ng salitang Trinidad. Therefore, ang trabaho po niya ay inigate lang kung ano po ang aking bibigyang diin sa paksang ito. At hindi po niya dapat bigyang panibago na meaning ang paksa pong Trinidad. So ito po ang aking dalawang contention bago po ako magsimula. Una pong contention, letter A, walang magaganda at matitibay na rason upang sabihin na ang Trinidad ay mali. Letter B, contention, maraming magaganda at matitibay na rason upang sabihin na ang Trinidad ay katotohanan. So bago ko po puntahan ang aking contention, letter A, na walang magaganda at matitibay na rason upang sabihin na ang Trinidad ay mali, pupunta po muna ako sa aking letter B kung saan pagpapatunay na maraming magaganda at matitibay na rason upang sabihin na ang Trinidad ay katotohanan. Therefore, kung titignan po natin dito po sa doktrina ng Trinity, hindi na po natin dapat pang pag-usapan ang persona ng Ama, sapagkat parehas tayong nagkakasundo kung ano ang persona ng Ama. Ang pag-uusapan na lang natin dito ay ang kahulugan ng iisang Diyos at ang persona ng anak at ang persona ng banal na Espiritu. Itong tatlong ito ang pinakang importante upang mabuo natin ang equation sa paniniwala ng Trinidad. So una ko pong premise na pupuntahan, ang Trinidad ay hindi kumukontra sa Biblia. Ang premise ko po, premise 1, ang Biblia ay nagtuturo ng iisang Diyos. Sa talata ng Deuteronomy, Kapitulo 6, talatang 4, ang pinakang sikat na talata na nagbibigay sa atin ng salitang iisang Diyos ay matatagpuan po natin sa ganitong mga salita. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Diyos o iisang Panginoon. Sa Hebrew word na kanyang ginamit ay ganito, Shema Yisrael, Yehovah Eloheinu, Yehovah Echad. Kung mapapansin po ninyo, ang salitang Echad ay na-translate sa English word na salitang iisa. Alam po ba ninyo sa pag-aaral ng salitang ganito, mapapansin po ninyo na yung salitang iisa dito o haang sa Hebrew word na Echad ay ito'y composite at hindi po siya absolute man. Paano ko pong nasabi? Sapagkat pag binasa po ninyo ang the same word na ginamit upang ipantukoy sa Genesis chapter 2 verse 24 sa mag-asawa, ang salitang nagiging isang laman ay kaparehas ng salitang ginamit sa salitang Deuteronomy chapter 6 verse 4 na iisa. Katulad po ng ganito, kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y nagiging isang laman. Therefore, may kita natin dito yung echo ng salitang iisa sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 na yung salitang iisa, hindi siya tinatawag nating absolute one, kundi siya po ay composite. Ngayon, pagpapatuloy, sa makatuwid, sa Biblia pala, pwede palang maging iisa ang marami. Halimbawa na lang po sa Acts chapter 4 verse 32. All the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of his possessions was his own, but they shared everything they had. Sa Philippians chapter 1 verse 27, whatever happens, conduct yourselves plural, in a manner worthy of the gospel of Christ. Then whether I come and see you, or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in one spirit. So yung plural nagiging isa.
So dito po, may kita natin na sa Biblia, yung salita palang iisa ay pwedeng tumukoy sa maramihan. Ano po? Ngayon, premise 2. Kung ang premise 1 ko, ang Biblia ay hindi kumukontra sa Trinidad. Premise 2, ang paniniwalang Trinidad ay hindi paniniwala sa tatlong Diyos o maraming Diyos, kundi paniniwala sa iisang Diyos na tunay. Bilang paglilinaw, ang Trinity po ay against sa paniniwalang tritheism. Ibig sabihin po ng tritheism, trio and theism, trigods, against ang Trinity sa ganitong paniniwala at lalong-lalo na against ang Trinity sa paniniwala na maramihang Diyos o polytheism. Halimbawa po, kami po ay naniniwala na ang salitang Trinidad ay hindi mababasa sa Biblia. Pero porke ba hindi mababasa sa Biblia ay wala na ang konsepto nito sa Biblia? Hindi po. Halimbawa po, dahil po sa paintulutan po ninyo ako na gamitin ang nangangatwiran mula sa kasulatan. Page 257 to 258. Ang nakasulat dito, sa pamagitan ng kayusan o kayusan organisasyon ni Jehovah dahil sa personal nilang pagpapasya, sila'y naakit sa kanyang makalupang organisasyon. Wala sa Biblia ang salitang makalupang organisasyon, pero naniniwala sila na ito'y tinuturo ng Biblia. Therefore, the same with our interpretation, wala tayong mababasang word for word na Biblia, pero it doesn't mean na ang Trinidad ay mali na po. Ngayon, sa pagpapatuloy, ang paniniwalang Trinity ay sinasangayunan ng Biblia at paniniwala po ito na mayroong isang Diyos na tunay na mayroong tatlong persona. Bantayan niyo po yung mga salita. Tatlong persona na isang Diyos. Hindi po kami nagtuturo na tatlong Diyos o maraming Diyos. According po sa aming fundamental belief, page 23, chapter 2, there is one God, Father, Son, and Holy Spirit, a unity of three co-eternal persons. God is immortal, all-powerful, all-knowing, above all and ever present. Conclusion, therefore, ang aking first premise, ang katruang Trinidad ay sinasang-ayunan ng Biblia. Madalas sabihin ng Biblia na mayroong isang Diyos, at ayon sa ating pag-aaral ay hindi porke sinabing isang Diyos ay absolute one na ang tinutukoy na persona. Ito ay pwedeng tumukoy sa maramihang persona. Pero ayon sa mga binigay na detalye ng banal na kasulatan, ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang banal na Espiritu ay Diyos. Pag sinabi ko pong Diyos, I'm talking about with their nature, with their essence. Ano po? Kaya po, kung titignan natin, hindi ko po binabanggit na mayroong tatlong Diyos. Ito bang tatlong ito ay isa? Pag binasa po ninyo ang Matthew chapter 28 verse 19, go then and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Pansinin po ninyo ang salitang into the name. That is singular. Into the name. Hindi niyo po pwedeng ipantay ang Ama at Anak, ang Anak at ang Holy Spirit sa pangalan ng Ama, technically, ayon sa kultura ng mga Hudyo. Pero dahil ginamit ng ating Panginoon ang mga ito upang ipantay sa technical na pagsulat, may kita po natin na ito pong salitang ito ay nangangahulugang sila po ay nagkakapantay-pantay. Therefore, ang Trinidad ay hindi kumukontra sa katuruan ng Biblia. Second premise ko po, ang persona ng Panginoong Hesus. Premise 1, ang Diyos ay walang pinagmulan, hindi nilalang, kundi manlalalang at karapat-dapat tumanggap lamang ng pagsamba. Premise 2, ang ating Panginoong Hesus ay walang pinagmulan, hindi nilalang at tumatanggap ng pagsamba sa makatuwid. Ang ating Panginoong Hesus ay Diyos ayon sa premise 1 at premise 2 at dahil dito siya ay kapantay ng Diyos. Puntahan po natin ang premise 1 na ang Diyos ay walang pinagmulan, hindi nilalang at karapat-dapat tumanggap lamang ng pagsamba. Pag binasa po ninyo ang chapter 90 verse 2 ng Psalms, ganito po ang mabasa ninyo. Bago nilikha ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, ikaw ay Diyos mula sa walang hanggan, mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Papansin po ninyo yung salitang eternal. Kung titignan po ninyo, ayon din sa Isaiah, sa Psalm chapter 93 verse 2, may kita po ninyo dito, ang trono mo'y natatag noong una, ikaw ay mula sa walang pasimula. Ginagamit po yung salitang walang hanggan. Sa Hebrew word po ay olam. Pag ginamit po ninyo itong mga salitang ito, mapapansin po ninyo sa Isaiah chapter 44 verse 6 ang ganitong mga salita. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Hari ng Israel at ng kanyang manunubos, na Panginoon ng mga hukbo, ako ang una at ang huli, at liban sa akin ay walang ibang Diyos. Alam po ba ninyo ang salitang ako ang una at huli?
ay nagkukulot saan po? Ayon po sa komentary ni Albert Barnes ay ganito. The first and the last letters of the Greek alphabet and denote properly the first and the last. So in Revelation chapter 22 verse 13, where the two expressions are united, I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. The speaker says of himself, I am the first and the last. Among the Jewish rabbis, it was common to use the first and the last letters of the Hebrew alphabet to denote the whole of anything from beginning to end. Thus it said, Adam transgressed the whole of from Aleph to To. That is the first letter of the Hebrew to the last letter of the Hebrew. Ano daw po ang sabi? The language here is what would properly denote eternity. Ang sabi ko dito, ito daw pong salitang una tuli ay nangangahulugan na mula siya sa walang hanggan o wala siyang pasimula. Ito bang salitang ito ay ginamit sa ating Panginoong Hesus? Ito bang mga salitang ito ay nakita sa Kanya nang sabihin niya na ako ang una at huli? Pag binasa po ninyo ang Apokalipsis, Kapitulo 1, talatang 17 hanggang 18, binabanggit po ng ating Panginoon doon na ako ang una at ang huli. Kung titignan po ninyo, itong salitang ito ay kasing kahulugan ng salitang Alpha and Omega. Excuse me sir, ano ba yung? Chapter 1, verse 17 to 18 po ng Revelation. Oo, nagmamadali ako. So, next po, kung titignan po ninyo, ang mga tao, hindi po sila tumatanggap basta-basta ng pagsamba. Even mga angels, ayon po sa chapter 19, verse 10, ang sabi ng anghel kay Juan, at ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya'y aking sambahin. Ngunit sinabi niya sa akin, huwag mong gawin iyan, sabi ng angel. Ako'y kapwa mo alipin na kasama mo at iyong mga kapatid na mayroong patotoo ni Jesus. Sa Diyos ka sumamba, sapagkat ang patotoo ni Jesus ang espiritu ng propesiya. Hindi ka pwedeng sumamba sa ibang Diyos. Hindi ka pwedeng sumamba sa ibang Diyos, maliban na lang sa tunay na Diyos. Ang ating Panginoon, ayon sa Psalm chapter 81 verse 9, Exodus 34 verse 14, chapter 22 verse 4 ng Exodus, bawal kang sumamba sa Diyos maliban sa Kanya. Therefore, kung sasamba tayo sa hindi tunay na Diyos, therefore nagkakasala tayo. Nakitaan ba si Kristo ng tinatawag po nating pagsamba? Ayon po sa mga talata ng Biblia, ang ating Panginoon po ay nakitaan ng pagsamba. Ayon po sa chapter 9, verse 18. Ito po ang example. While he spake these things unto them, behold, there came a certain ruler and worshipped him, saying, My daughter is even now dead, but come and lay thy hand upon her, and she shall live. Matthew 8, chapter 8, verse 2. And behold, there came a leper and worshipped him. So may kita natin dito na yung ating Panginoon, siya'y sinamba. Kung ang ating Panginoon ay wala siyang divine nature or hindi siya Diyos, therefore dapat, sabi ng ating Panginoon, wag mo akong sambahin sapagkat ako ay mababang Diyos lang. Ako'y anghel lang. Pero hindi pwede kasi kahit anghel, bawal daw pong sambahin. So balikan po natin yung nasa itaas, yung ating salitang Alpha and Omega. According po, dito po sa chapter 5 verse 2 ng Mikas, ganito po ang pagkakabanggit. Chapter 5, ngunit ikaw, Bethlehem sa Ephrata, na maliit upang mapabilang sa mga angkan ng Huda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno ng Israel, na ang pinagmulan ay mula ng walang hanggan. So ang ating Panginoon, galing pala siya saan? Sa walang hanggan. Therefore, si Kristo, siya ay Diyos din. Alam po ba ninyo? Itong katuparan nito ay naganap lamang sa ating Panginoon. So, puntahan pa natin yung sinasabing ang ating Panginoon ay walang pasimula. Sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yung salita pong in the beginning doon, mga minamahal ko pong tagapakinig, ayon po sa isang napakagandang komentary, Exposition of the Gospel according to John, Grand Rapids, Baker Book House, 1953 to 2001, New Testament Commentary, 1-2. So, ito po ang nakasulat, in the beginning. This is another way of saying that He existed from all eternity. Yung salita to kung ginamit dito, in the beginning, and arche sa Greek, ay mula saan? Sa salitang arche, na kung saan ito ay ibang mga salita upang magsabi na siya ay nagmula sa walang hanggan o siya ay laging nasa walang hanggan. Therefore, si Kristo wala siyang hanggan. Ano po?
Mula siya sa walang hanggan. Ngayon, si Kristo ba ay nilalang? Ito po ang contention ko. John chapter 1 verse 3. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya at kung wala siya, 5 minutes. ay hindi magagawa ang anumang bagay. Pansin po ninyo, without Him, nothing was made. That has been made. Ito po ang contention ko, mga kapatid. If He is a created being, He had part in creating Himself, sapagkat walang malilika kung wala siya. But if He had part in creating Himself, then He existed before He created Himself. And if He existed before He created Himself, He could not be a created being. Malinaw po yun. Sa Colossians chapter 1 verse 16, sapagkat sa pamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay. Therefore, kung si Kristo ay created being, hindi pwedeng maglalang kung wala si Kristo. Therefore, kailangan si Kristo para magkaroon ng mga nilikha. Pupunta na po ako agad doon sa premise 3 o sa aking conclusion. Ang ating Panginoong Jesus, ayon sa premise 1 at premise 2, ay tunay na Diyos at dahil dito, siya'y kapantay ng Ama. Pansin po ninyo sa John 1:1, sa simula ay salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa John chapter 20 verse 28, sumagot si Tomas at sinabi sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Kung nagkamali si Tomas na binanggit niyang Diyos ko, si Kristo, dapat kinorek ni Kristo si Tomas para sabihin, hindi ako tunay na Diyos o hindi ako Diyos upang banggitin mong tunay o kapantay ng Ama na Diyos. Ano po? Sumunod, sa 2 Peter chapter 1 verse 1. Chapter 1 verse 1. Si Simon Pedro, alipin at apostol ni Kristo, sa mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya na gaya ng sa amin sa pamagitan ng katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Tagapagligtas at Diyos na si Jesucristo. Romans chapter 9 verse 5. Sa kanila ang mga patriarka at sa kanila nagmula ang Kristo ayon sa laman na siyang nangingibabaw sa lahat, Diyos na maluwalhati magpakilanman. Amen. So dito po, may kita po natin ng ating Panginoon ay tunay na Diyos at dahil dito, siya'y kapantay ng Ama. Kaya nga po, mababasa natin na sinabi po sa John chapter 10 verse 30, Ako at ang Ama ay iisa. At muling dumampot ng bato ang mga Hudyo upang siya'y batuin. Meron tayong mababasa mamaya na my Father is greater than I am. Ang dapat nating bantayan, ito po ay katungkulan at hindi po ito ang kalikasan. Halimbawa, kapag ako ba inutusan ng aking papa na bumili ng suka, nagiging mababa ba yung aking pagkatao? Hindi. Tao pa rin ako. Therefore, ang may kinalaman doon sa my Father is greater than I am, yung katungkulan, hindi yung nature. So, punta po tayo sa mga sumunod pa. And last contention ko, ang persona ng Banal na Espiritu, premise 1, ang Banal na Espiritu ay isang persona, premise 2, ang Banal na Espiritu ay walang hanggan at hindi nilang. Sa makatuwid, ang Banal na Espiritu ay Diyos at dahil dito, siya'y kapantay ng Diyos Ama. Ang Espiritu ng Diyos ay binanggit sa Biblia ng 350 times. Ano po? 350 times. At mababasa natin ang katangian ng isang persona, siya'y nakakarinig, nagsisiyasat, nagtuturo, mga aliw, naghiwalay at nagsusugo ng mga tao. Hindi siya mismo kapangyarihan. Ayon po sa John chapter 16 verse 13, ang Holy Spirit ay nakakarinig. 1 Corinthians chapter 2 verse 10, siya po ay nagsisiyasat. John chapter 15 verse 26, siya'y nagtuturo. John chapter 16 verse 7, siya'y mga aliw at nagsusugo ayon sa chapter 13 verses 1 to 4. Ganun din, siya po ay naiinsulto. Ang pinakang maganda po dito ay ayon po sa chapter 5 verse 32 ay ganito. Kami mga saksi sa mga bagay nito. Gayon din ang Espiritu Santo na ibinigay ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Ginagawa ni Pedro na yung Espiritu Santo ay siyang saksi din. Paano magiging saksi ang isang kapangyarihan? Kung siya ay isang kapangyarihan lang, dapat hindi sinabi ni Pedro, siya'y saksi din. Pero sinabi dito na siya'y saksi. And therefore, ang requirement ng pagiging saksi, dapat siya ay isang persona. So last po, ang premise 2, ang Banal na Espiritu ay walang hanggan at hindi nilalang. Sa Hebrews chapter 9 verse 14, ganito po ang mababasa natin. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamagitan ng walang hanggang Espiritu? Yung salita pong walang hanggang dito ay hango sa Griegong salitang aionios, denoting na ito ay from all eternity. So therefore, yung Holy Spirit ay
persona din. Chapter 14 verse 16, and I will ask the Father and He will give you another. Yung salita pong another dito is alos. Pag sinabi pong alos, ito po yung nangangahulugan, nakaparehas ni Kristo, pero iba yung kanyang office. Kung ano si Kristo, kung siya ay eternal din, ganoon din ang Holy Spirit. Set mo nga. 7 minutes. Okay, so natapos yung unang presentation. Sakto. Gising na, gising. Nauna pa yung time ko yan. So 10 minuto, no, mga kapatid. Ito po yung running time. So ulitin ko po para maganda yung ating pag-uusap. Pagkatapos ng tanong, hayaang sumagot. At hindi man natin gustong sagot, ay wala na tayo magagawa at bahala na yung manunood doon. Pero kung sa tingin nyo meron kayong kailangang klaruhin na parang masyado namang malayo yung tanong, ay i-address lang po natin sa moderator at kami po ang maglilinaw doon sa inyong tinatanong. At magkabilaan, ganun po yung ating gagawin. Personal attack. Oo, wala pong personal na question. Gawin po nating mapayapa at maayos ang lahat. Okay? Pipindutin ko ito para sa unang tanong. I-check nga kung gumagana. Ayan. Bro. Okay, so ano to? Uupo. Tayo pa na lang. Sige, tatayo. Pero maganda tayo. Wala. Okay, sige lang. Walang display. Nagawin mo muna. Ayusin mo na, ayusin. Ayusin mo na. Alam mo na, mahal naman tayo. Dalawa yun. Kanya. Kasi limited lang yan. Limited lang. Oo. Hindi, ibig sabihin, pwede nyo. Bagay. Ulitin mo na lang, bro. Susunod tayo. Ano? Ang dali lang po. Ulitin May natin. video sa pala. Parang ulit-ulit. Masyado. Sige, okay po. Sige. Bigyan na lang namin kayo ng copy. Ay, okay, basta buo. Ano, start na ba? Wait lang, wait lang. Wait lang. Ano yung lumabas eh. Okay. Okay, Start. Oh, time start na. 10 minutes. Mr. Balansag, Apo. ginamit mo kanina yung yung Deuteronomio 6:4 Oo. at kinote mo dun yung salitang iisa na, sa wikang Hebreo ay Echad, no? Oo. Para suhayan nyo at gawing ito ay United One, tama po ba? Oo. Ay ginamit mo rin yung Genesis 2:24. Oo. Ngayon, ang tanong ko, yamang ginamit din dun yung Echad, no? Ang naging basihan mo, yung dalawang mag-asawa nung ikasal, naging isa, Oo. naging isang laman, Echad. So, binigyan mo ng kahulugan yung Echad doon na United One, ano? Oo. Ano yung, saan ba sila naging isang laman? Ano ba ibig sabihin nung pagiging isang laman nila? Oo, kasi kung titignan po natin, yung salitang ikat, yung salitang one, ito ay iisa, not in person. Unity sila, united. Tinawag silang one. The same, nung ginamit ko, sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, ng Diyos, bagamat sinabing iisa, katulad ng mag-asawa, hindi sila iisang persona. That's why sinabi ko, hindi siya absolute one, kundi siya ay compound or composite. Okay po. Oo, same in nature po. Mr. Sidani, ang tanong ko po, kung ano yung kahulugan nung pagiging isang laman na? Oo, Si Dane ba? Si oo. Dane ang pronunciation Brea, ba? Si Dane, oo. sorry ha. Si Dane. Ano, Oo. ang tanong ko, ano ang ibig sabihin nung makasal sila, sila ay naging isang laman? Sa panong paraan sila naging isang laman? Ano ang ibig sabihin nung? Oo, same in nature po yun. Same in nature. Not in person, Okay, but okay. in nature. Salamat po. Oo. Ang pangalawa kong tanong, nung ikasal sila, naging isa sila, at isang laman sila, Oo. same in nature kamo, Oo. as in human being, ganun ba? Oo. Okay. Nung hindi pa sila ikasal, ano ba ang nature nila? Actually kasi, policy of silence yan. Ang sasagot ko dyan, ang ginamit kong talata ay noong sila'y naging isa, hindi yung sila'y hindi pa nagiging isa. So doon mo ko tatanungin dapat. Hindi, kasi po, kaya sila naging isang laman dahil kinasal na sila, tama ba? Oo. Okay. Nung hindi pa sila ikasal, ano ang nature nila? Tao. Wala Tao. sasagutin ko, walang binabanggit doon sa kung ano ang nature talaga nila before silang ikasal. Kasi kung titignan natin, nung nilang si Eve and Adam, so kinasal agad sila. Okay. Di ba? So, Okay. ganito, ginamit ko yon para sabihin na hindi lang pag sinabing iisa, hindi yung absolute
one, kundi compound or composite po yung ginamit. Parang lumalabas. Sabi mo, wala namang binanggit doon kung anong nature sila. Ibig sabihin, duda ka kung ang nature nila ay tao, ganun ba? Ay, sinabi ko po sa inyo na yung sabi ko, yung nature nila tao. Yun po yung sagot ko. Okay. Nung hindi pa sila kasal, ang nature nila, tao. Kamo. Nung ikasal na sila, naging isang laman, yung pagiging isang laman nila, nagiging isang nature sila ulit, tao na naman. Ano ang naging punto ron? United yun, yung salita pong one, katulad ng binanggit ko kanina, actually, yung binanggit kong one ay hindi po siya absolute, kundi composite. Yun po yung pinatutunayan ko. Ngayon, ang topic po natin patungkol doon sa ikaisa ng Diyos. Ang ginamit ko po bilang patunay na sa Biblia, pag sinabing isa, hindi lang siya absolute one, kundi composite, ginamit ko po yung mag-asawa. Pero huwag niyo po akong tanongin doon sa Okay, mag-asawa. so malinaw na, ano? Malinaw na sa akin. Okay, malinaw na sa akin. Susunod na tanong, mamaya babalikan ko po yun. Ginamit mo rin yung, yung Act 4:32, Opo. para suhayan yung salitang isa, ekad, sa Deuteronomio 6:4. Yung ginamit na, ang pagkakasabi kasi sa gawa, 4:32, yung mananampalataya, nagkaisa. So yung word na nagkaisa na ginamit sa Greek, katumbas ba noong ikad doon sa Deuteronomio 6:4 para sabihin mo na pareho yon, na united one pareho. Okay, maganda po Okay, yung yun ang tanong ko. Yung bang sige. Actually po kasi ang Greek, marami po siyang language. For example, sa Hebrew, 10,000 languages, katumbas sa Greek is 200,000. Sandali lang po. Ito pa. Ang tinatanong ko sa gawa, ano yung ginamit doon na word? Sa gawa lang doon ka lang kasi doon lang kita tinatanong eh. Opo. Okay Sa po. gawa, sa chapter 4, Doon lang po kita tinatanong. Mauubos po yung oras ko eh. Ano pa ang ginamit na nagkaisa doon sa gawa? Para sabihin mo na yung ekad, united one, doon sa gawa, united one doon. Ano ang word na ginamit doon? Okay, Ito, ganito. Ang word ba na ginamit doon? Neuter form, masculine form, o feminine form? Okay, sagutin mo yun. So, yun na yung tanong nyo. Yun na yun. Yun na, Yun na po yun. nalipat yung tanong niya. So, Ano yung term? Kasi pinagparehas niya yung ekad doon sa nagkakaisa, doon sa 4:32. Kaya tatanungin ko siya ngayon kung yun bang ginamit doon sa gawa na nagkakaisa. Sa Greek ba ang ginamit doon neuter, feminine, or masculine? Anong gender? Ang ginamit po dito is Mia. Okay, ano yan? Oo, Mia, kung titignan natin, dito sa translation ninyo, ito ay neuter. Oo. Pero hindi na Okay, mahulugan. nasagot mo na. Oo. Ngayon, ang susunod kong tanong, pagka ba yung ekad, Oo. sinisipi at ginagamit sa Greek, Oo. Mia rin ba ang ginagamit? Meron, katulad po ng binanggit ko kanina sa Hebrew, may katumbas siya na maraming languages. For example, Eis, Mia, at saka yung binabanggit na iba pang mga salita. Tatlo yon. So, yung ginamit sa gawa, 4:32, hindi ka pareho nung ikad kasi Eis ang ginagamit doon eh, sa Greek eh. Pagdating sa gawa na pinagparehas mo, hindi talaga sila pareho. Okay, explain ko. Hindi po talaga magkaparehas yun. Okay. Kasi eto po, hindi magkaparehas yung salitang ginamit. Pero yung meaning, magkaparehas. Ginamit ko po ang 4:32 para sabihin na sa Biblia, ang isa pwedeng marami at nagkakaisa. So, isa pa rin yun. Kung pareho, bakit hindi Eis ang ginamit doon? Eis. Bakit hindi Eis? Para maging consistent doon sa pakahulugan mo doon sa Deuteronomio. Oo, kasi wala namang problema dun sa pagkakabanggit kasi yung essence pa rin niya, kinukonsider na all the believers were one in heart. Yung believers plural, then one in heart. Okay. Doon ba sa Deuteronomio, katulad din ng they are one kamo, di ba? In heart kamo. May binanggit ba doon sa Deuteronomio na Jehovah our God are one? Jehovah or is one? Is one, wala namang Okay, problema is dun. one. So, malaki ang pagkakaiba. Okay, next question. Malaki ang pagkakaiba, kaibigan. Okay, sige. Mamaya yung comment. Tanong muna. Ginamit mo ang Next question, sayang ng oras ko. NRK. Oo, NRK. Ayon sa scholar na binasa mo, NRK, ang meaning nito, walang pasimula. Oo. Okay. Pagka ba pag Biblia ang pagbabasihan natin at hindi yung scholar na pinagsipian mo, ganun ba ang kahulugan?
Oo, kasi kung Okay, magbigay ka ng halimbawa na ginamit ang NRK Oo, sige. na walang pasimula. Okay. Bukod sa John 1:1. Okay. Sagot. Yung salitang arke, ginamit siya sa Griego pong salita ito na in the beginning. Wala siyang definite or absolute time. The same na ginamit sa Genesis chapter 1 verse 1 na Bereshit. Ang ibig ipakahulugan ay arke sa Greek. Paano po? Sa Greek po, sa Greek. Di ba lagi ko yung tanong? Sige. Kasi, Yung tanong, teka muna. sagot na lang yung- Sabi mo, yung NRK, dito sa Greek, no? NRK, sabi ng scholar na pinagkatiwalaan mo, walang hanggan. Ngayon, gumamit ka sa Greek din na pag NRK, walang hanggan. Oo. Para consistent sa Biblia ka kumukot, hindi yung sa scholar, di ba? Oo, eto. Okay, sa Biblia ka muna bago sa scholar. Katulad ng binanggit ko kanina kasi, yung salitang arke sa Greek, ito po kasi sa John 1:1, ang pinatutungkulan niya yung logos, existence. So, eternity ito. Nga eternity past. Katulad din, yung Genesis chapter 1 verse 1, na in the beginning, God created heavens and earth. Yung salitadong beginning ay hango sa Hebrewong salitang Bereshit. Nang ibig sabihin is walang definite time. Okay. So, yung paglalang, may panahon ba kung kailan nagsimula? Wala nga siyang definite time. So, walang definite time na sinabi, pero may time kung kailan. Pero walang Okay. definite time So, yun. meron naman pala. Okay, nasagutin ko, Mr. Moderator. Bakit yung NRK mo doon sa paglalang is may pasimula? Samantalang dito sa John 1:1, wala. Okay. Ang existence kasi sa Genesis chapter 1 verse 1, pertaining yung context niya doon sa paglalang. Samantalang sa John chapter 1 verse 1, pertaining ang context niya doon sa existence ng Logos. Okay. Next question. Wala, inconsistent. Next No question. comment. Walang Okay. moderator, sabi ko. Ginamit mo ang Walang side comment. John 10:30, no? Ako at ang Ama ay iisa para sabihing pantay sapagkat Diyos, ano? Yung iisa, katumbas din ba ito ng ikhad? Hen, oo. Hen. Yung bang ikhad doon sa Hebreo, pag isinalin sa Greek, hen? Pwede siyang ikapit sa hen, depende sa Okay, kanya. kung pwedeng Okay. ikapit sa hen, saan sa Biblia ikinapit yon? Hen. Yung- As in, yung ikhad doon sa Time. Deuteronomium 6:4. Inabot. Mamaya na lang. Sayang. Dami ko pa sana tanong eh. Ganun talaga eh. Mamaya. Sayang. Hindi naman pwede ibigay sa lahat ng oras. Oo nga eh. Alam ko naman po. Okay. Alam ko naman po. Ngayon naman ay titindig yung negative sa katawan po ni Brother ano pangalan ito? Ed. 20 minutes po yan? Cellphone ko. Okay, ready na, brother? Ano? Teka lang ha. Sige, set. Isilat ko lang sandali. Para makikita mo din yan, ma-estimate mo yung time mo dyan. Tama yan. Oo. Ano mga kaibigan? Okay lang ba kayo? Okay lang. Pagka dumaan kayo dyan sa harap, medyo yuko lang ha. Para hindi natin ano. 32. Bali, ito yan. Ito naman, malaki naman ito. Okay. Sige, Hindi, akin ang pasisimulan, ano? start. Matak na. Ako naman ang magsasalita. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan na SDA na narito. Okay lang po ba na nakaupo ako? Consider. Mga ngalay ako, lalo akong tatangkas. Ay, tumatakbo yun. Ganon din sa aking kausap na mga SDA na kinakatawan ni Mr. Sidane Balansag. No? Ang totoo niyan, wala po akong ginawang outline sa topic namin. Kaya ang gagawin ko, kung ano yung mga ginamit niya, yun na rin ang gagamitin ko. Unang-una, para patunayan niya na mayroong isang Diyos na 3 persona, ang ginamit niyang batayan, Deuteronomium 6:4. At binigyan niya ng kahulugan yung salitang Echad, iisa, bilang United One. No? United One. So, i-check natin kung talagang ang kahulugan ba ng Echad ay United One. Ayan, para suhayan niya na yung Echad sa Deuteronomium 6:4 ay United One, ginamit niya yung Genesis 2:24. Genesis 2:24 na kung saan yung daw dalawang mag-asawa ng ikasal naging isang laman. No? Kanina nung tanungin ko siya, ano ba ibig sabihin ng pagiging isang laman? Ang paliwanag niya, iisa in nature.
Inhuman being ba kako? Oo. Ay paano nung hindi pa sila kasal? Ano ba ang nature nila? Sabi niya, tao pa rin. Anong punto ron? So useless yung ikad na ginamit niya rito. Ang totoo, kung sa Biblia ang pagbabatayan natin sa kahulugan ng 2:24 ng Genesis, pagkakaroon ng malapit na ugnayan. Yung mag-asawa, kaya nga sabi pipisan sa magulang tapos magsasama sila Or pagkakaroon ng iisang layunin. Hindi iisang nature, kasi kung sasabihin mo, naging isa sila in nature, walang punto. Parang hangin lang. Iisa in nature nung ikasal sila, tapos nung hindi pa sila kinakasal, iisa in nature pa rin. At walang puntos. Di ba? Isa pa, marami akong nakakausap na 7-day Adventist. Ang ginagamit pa nila, no, para suhayan yung ekad na United One daw. Etong bilang, kung di ako nagkakamali, pasensya na, wala kasi akong outline 3:73. Sabi rito, at sila'y dumating sa libis ng iskol, at sila'y pumutol doon ng isang sangang may isang kumpol. Yung ginamit doon, ekad. Kaya sabi nung nakausap kong 7-day Adventist, yan ang katibayan na yung isa ay United One. Kasi kumpol, yung kumpol, maraming binubuong mga ubas, sabi doon. Pero kung susuriin natin na maingat, yung talata, alin ba ang tinutukoy doon na United One? Hindi ba yung kumpol, hindi yung salitang isa? Kaya nga tinawag na kumpol, kasi maraming nakapaloob doon. Yun ang linaw doon. Ang nangyayari niyan, yung isa na wala namang kinalaman doon, binibigyan nila ng kahulugan yung salitang isa, ekad, para maging unite daw, United One. No? Pagka sinabing isang kumpol, ilan yon? At isa lang talaga. Absolute oneness. Isang kumpol lang. Hindi yung internal composition ang tinutukoy doon. Kung internal composition ang tutukoyin, dapat isang maraming ubas. Hindi isang kumpol. Hindi ba? Napakalinaw naman. Para maging consistent doon sa Deuteronomio 6:4 na kung gagawin natin sa kumpol na ito, gagawin natin isang maraming ubas, maaring tumugma sila sa Deuteronomio 6:4 na isang mga Panginoon. O hindi ba malinaw? Binibigyan lang nila ng kahulugan yung salitang ikad. Ang totoo, absolute oneness mga kaibigan ng ikad. Ginagamit yan kay Abraham, ginamit yan. O kung United One itong ekad. Kung talagang United One yan, i-check natin. Talata, bro. Genesis dito sa sa Isaiah 51:2. Isaiah 51:2. Ang sabi rito, tignan nyo, pakinggan nyo. Ikad ang ginamit dito mga kaibigan na SDA. Kung kayo man ang baguhan, sana maging malinaw sa inyo ito. Ang sabi rito, tingnan ninyo si Abraham na inyong ama at si Sarah na nanganak sa inyo, sapagkat nang siya'y iisa, siya'y ekad. Kung gagayahin ko yung argumento nyo, ilan ba ang Abraham? Ilang persona ba ang Abraham? Payag ba kayo? Gawin kong dalawa yan? Gawin kong tatlo? Check na aangal kayo. Pag ganyan, hindi po kayo papayag na ganon. At marami pang ibang ginamit, yung ginamitan ng salitang ekad na tumutukoy lang sa iisang individual. Kaya yung kung sino man yung scholar, yung ginagamit yung mga referensya from scholar na binibigyan ng meaning yung ekad, huwag muna kayo dun sa scholar. May advice ko, dito muna sa Biblia, bago kayo pumunta dun sa scholar, para ampatayan nyo itong Biblia. Di ba? Yon. Ngayon, ginamit na naman niya kanina yung sabi ni ilang oras pa ako? Sabi ni Tomas, 15. sabi ni Apostol Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sige, sabihin na natin kay Jesus niya sinasabi yon, no? Kay Jesus niya sinasabi yon. Granted. Ngayon, dito po sa senaryong ito,
na pinatutunayan nila, batayan nila na si Jesus daw ang Diyos dahil sa nagbulalas si Tomas na Panginoon ko at Diyos ko. Sa senaryong ito, Nakikinig ko lang. Oras mo yan. okay. Huwag mo kami pakialaman dito. So, ano pang senaryo ito? Dito ba sa senaryong ito, pinatutunayan ba ni Apostol Tomas na siya ang Diyos? O pinatutunayan niya na siya yun, binuhay na maguli? Dapat konteksto ang pagkukunan nyo ng mga paliwanag. Hindi ko basta nakabasa kayo, Panginoon ko at Diyos ko. Ay, Diyos pala, siya pala ang Diyos, si Jesus pala. Hindi ganun dapat ang pag-aaral ng Biblia. Ngayon, suriin natin isa-isa ito. Kung ano ba ang pinatutunayan ni Tomas dito. No? Para makita natin kung talaga bang dito sa senaryong ito, pinatutunayan niya ba na siya ang Diyos? Na dapat manampalataya ka na ako ang Diyos. Okay. Sa 20, at nang masabi niya ito, ay kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Ang mga alagad niya nangagalak nang makita nila ang Panginoon. So, nanampalataya sila dahil nakita nila yung tanda ng ano. Yun ba ang palatandaan na siya ay Diyos? Na siya ang Diyos? Parang hindi naman yata. Kasi nung makita nila yung butas ng mga kamay at tagiliran niya, nanampalataya na sila na siya ang Diyos? Ganun po ba? Aba, basta may butas dito, yun na ang Diyos? Hindi naman. Parang ganun ang magiging palatandaan, no? So, nagsisampalataya ang kanyang mga alagad na siya yun, hindi na siya ang Diyos, no? Tapos, kung itutuloy natin dito, ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinatawag na Didimo, ay wala sa kanila nang dumating si Jesus, wala si Tomas doon. Kailangan makumbinsi ni Jesus si Tomas na ano, na siya ang Diyos. Mali na naman pagka gano'n ang ipapalagay natin. Dapat sa konteksto tayo bumase. Magiging mali na naman. O, tingnan natin ang senaryo. O. Di, sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya na ano, na siya ang Diyos? Mali na naman pag gano'n ang magiging kaisipan natin, kasi sa senaryong ito, hindi yon ang pinatutunayan ni Jesus. Pag makita raw ni Tomas yung mga sugat sa kanyang kamay, tagiliran, saka lang siya sasampalataya. Tingnan natin, ano? Sabi rito, nang magagayoy, sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri, at tingnan mo ang aking mga kamay, at idaiti mo rito ang iyong kamay. At isuot mo siya sa aking tagiliran, at huwag kang di mananampalatayahin, kundi mapananampalatayahin ka. O, dinong nakita na ni Tomas, dinong makita na niya. Ano sabi ni Tomas? Sumagot si Tomas. At sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Oh, sa kanya'y sinabi. Tama naman, sinabi niya kay Jesus yun. So, ano ba nasa kaisipan ni Tomas? Nung sabihin niya kay Jesus, sa kanya'y sinabi kay Jesus, Panginoon ko at Diyos ko. Ano bang nasa isip ni Tomas na si Jesus yung ang Diyos, bagaman sa kanya sinasabi? Hindi. Kasi po, alam niya ang turo ng Kristo sa kanya. Kailanman hindi nagturo si Kristo kay Tomas o sa kanyang mga alagad, o kayo, tandaan nyo to, ako ang Diyos. Walang ganun. Ako ang Diyos. No? So, bibigyan kita ng katulad na pangungusap, ano? Sabi ng isang propeta kay David, si Jonathan. Sabi ni Jonathan kay David, Panginoong Jehova. Kung tutularan ko yung argumento nyo, si David pala, siya yung Panginoong Jehova. Papayag ba kayo? Saan talata yun? Ha? Okay. Basahin natin, ha? Unang Samuel chapter 20 verse 12. 30 verse 12 po. Okay. Chapter 20 verse 12. Okay, tignan natin, ha?
Tularan natin yung argumento nyo kung lalapat ba sa kung ano talaga ang itinuturo ng Biblia. Sabi ni Tomas kay Jesus, Panginoon ko at Diyos ko. Ba, siya na pala yung ang Diyos. Hindi naman. O sabi rito, and Jonathan said unto David, Jehovah the God of Israel. Payag ba kayo? Si David, siya si Jehovah? Ha? Payag ba kayo? Check na hindi. Ha? Sinabi ni David, sinabi ni Jonathan kay David, Jehovah, the God of Israel. Ay nako, magugulo ang utak natin pagka ganyan. Kaya dapat sa konteksto po tayo magbase. No? Huwag lamang po doon sa partikular na talata na nababasa natin. Ayun, so naging malinaw ito. Para sa aming mga saksi ni Jehovah, malinaw ito. Malinaw ito sa amin. Kasi hindi naman sa senaryo, hindi naman pinatutunayan ni Tomas na siya ang Diyos eh. Sa katunayan nga, ang tinutukoy ni Jesus na dapat sampalatayanan ng mga alagad niya, nandun din sa konteksto, conclusion ni Juan. Ano sabi niya? Ngunit ang mga ito'y nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. Ayun naman pala, dapat kang sampalataya na siya yon, yung binuhay na yon, siya yung Kristo, hindi yung siya ang Diyos. Ano po? Hindi naman po ako masyadong maingay. Hindi, okay lang. Oo, okay lang ba? Kasi medyo... Maganda nga eh. Wala tayong mic eh. Okay. May oras pa ba ako, Brad? Meron pa. Ilang minuto pa po? 7 minuto pa eh. 7. Matagal pa. Laruin yan. Okay, punta naman tayo sa ginamit niyang talata. Ginamit niya ulit yung chapter 10 verse 30 ng John para ang conclusion niya kanina, pantay sa pagka-Diyos. Yun ba ang itinuturo ng konteksto na naman tayo? Suriin natin ang konteksto. Kung ito ba ang itinuturo ng konteksto. Ang totoo niyan, napag-usapan na namin ito ni Richard Thompson noon eh. No? Ito rin ang ginamit niya. So kung ano man yung paliwanag ko sa kanya noon, yun din ang sasabihin ko sa iyo ngayon. No? Okay. Ang sabi rito, no? 10:30. Ang sabi ko rito, kung uumpisahan natin sa 27, no? Kung uumpisahan natin sa 27, malinaw po na hindi pagkakaisang Diyos na pantay ang tinutukoy dito ni Jesus, kung kaya nasabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Ano ba ang paliwanag ng konteksto? Sabi niya rito, sa 27, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanmay hindi sila malilipol at hindi sila aagawing sino man sa aking kamay. Pansinin niyo po yon. Hindi sila maaagaw nino man sa aking kamay. Tuloy natin. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat. At hindi sila maaagaw ni numan sa kamay ng Ama. Napansin nyo? Napansin nyo yung konteksto? Hindi sila maaagaw, sabi ni Jesus, mula sa aking kamay. Hindi rin sila maaagaw mula sa kamay ng aking Ama. Anong dahilan? Sila ay iisa. Saan naging isa? Sa pangangalaga ng tupa. Kasi yung tupa, ibinigay niya kay Jesus, o pangalagaan mo yan. Pero, ang kinalabasan nun, dalawa silang nangangalaga. Doon sila nagiging isa. Anong resulta sa mga Hudyo? Nung sabihin niya, ako at ang Ama ay iisa, anong naging resulta? Hindi ba nagalit sa kanyang mga Hudyo? 4 minutes na lang. Okay. Nagalit sa kanya ang mga Hudyo. Ituloy natin ang pagbasa, ano? Pambihira itong mga kababayan talaga ng ating Panginoong Jesus. Pinipilipit nila yung sinasabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Binalingkong nila, ginawa nilang, binigyan nila ng ibang kahulugan. Saan na ba ako?
Sabi rito, wala ako ah. Maganda na yan. Ayan, okay. Sinagot sila ni Jesus. Ay, dito sa 31, ano? Pagkatapos niyang banggitin ako at ang maiisa, nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya batuhin. Sinagot sila ni Jesus. Ayan, sinabi niya, ang sabi niya rito, ang maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakikita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yon ang ibinabato ninyo sa akin. Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, hindi kundi sa pamumusong. At sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagkukunwari kang Diyos. Yung sabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa, nagbigay sila kaagad ng paratang, ay, nagkukunwari kang Diyos, ipinapantay mo ang sarili mo sa Ama. Pinapantay mo ang sarili mo sa Ama. Anong sagot ni Jesus? Anong sagot niya? Sabi niya rito, sinasabi ba ganinyo tungkol sa Kanya na pinabanal ng Ama at sinugo sa sanlibutan, ikaw ay namumusong sapagkat sinasabi ko, ako ang anak ng Diyos? Yun ang pinatututuhanan niya sa mga kababayan niyang Hudyo. Ako ang anak ng Diyos. Ngayon sinasabi, nagkikipantay ka sa Diyos. Anong sagot ni Jesus? Pagka sinasabi niyang, ako'y anak ng Diyos, siya ang aking Ama. No, ilang minuto pa, Brad? Dalawa na lang. 2 minutes. Okay. Okay, sabi rito, maliwanag, ano? Okay, sabi dahil dito nga'y lalong ang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin. Sapagkat hindi lamang sinisira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman niya na kanyang sariling Ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. Pagka ba sinabi ni Jesus, ang aking Ama na nasa langit, ibig ba niyan sabihin, nakikipantay siya sa Diyos, nakapantay niya ang Diyos? Hindi, yung mga Hudyo ang nagsasabi. Ito, malinaw ang talata, oh. Kundi tinatawag din naman na kanyang sariling Ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. Ito ang pananaw ng mga Hudyo. O ano sagot ni Jesus? Sinang-ayunan niya ba? Nagturo ba siya? Totoo naman yan. O ano sagot niya? Sabi niya rito, sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng Ama. Ay, hindi pala nagpapasakop ang anak. Hindi siya nakikipantay. Kaya yung interpretasyon ni Mr. Sidain, balansag doon sa John 10:30, wala doon sa konteksto. Nandun sa scholar. Nandun sa scholar. No? Kasi may oras pa ba? Seconds lang. 40. Okay, yun. So, bilang panghuli ko, lagi kong sinasabi sa inyong mga kaibigan kong SDA, pag nakabasa kayo ng isang partikular na talata, isaalang-alang nyo naman ang konteksto. Kasi yun ang magpapatotoo kung anong kahulugan ng partikular na talatang yun. Hindi, ang kahulugan pala nito ayon kay matalinong tao, ito, hindi sa konteksto kayo bumabase. Maraming salamat po. Yes, sir. 10 minutes na. Sandali lang po. Sandali lang. Ready mo na. Relax mo na. Nagigigil ko. Ano ko? Nanggigigil ba? Nainipod na. Change tape ka na yata. Anong ilang minuto pa? Sige lang. Aabutan ng... Di ba abutin yan? 10 minuto. Mag-change tape ka na. O, puputol yan sa tanongan eh. Sandali lang po. Hinahanap ko yung aking clock. Para may makapag-ano rin ako ng time. Okay. 10 minutes, 10 minutes yan. 7. Teka lang, ha? Okay. Okay na? Okay na. Dala.
Okay, start. Wala. Ano, wala? Saan ba yan? Ayun. Okay. Question ko sa'yo, sabi mo kanina yung salitang isa, composite, or ikad. Saan mo kinuha yung meaning nun? Sa Biblia ba o sa diksyonaryo? Sa konteksto mismo, sa ipinahihiwatig mismo ng saan talata, yan? malinaw. O halimbawa, Salitang ikad, okay. Sa Deuteronomio 4, Oo. dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. Ngayon kung unite yon, ang sasabihin doon, dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay ay iisang mga Panginoon. Okay, So, ano kumuha? bang ginamit mo? English grammar or Hebrew language? Ano bang ginamit mo? English grammar or Hebrew language? Tagalog ang binasa ko eh. So, yung tanong ko ba sa'yo, Tagalog or Hebrew? Ha? Tagalog or Hebrew? Yung tanong ko sa'yo, Tagalog yung or Hebrew? ginamit ko. Yung ginamit Yung ikad, Tagalog ba yun o Hebrew? Ano yun? Hebrew yun. Oo, bakit Tagalog ginamit mo? O, di kahit sa Hebrew natin gamitin. Oh, sige, basa ako. Sa Ay, wala pala. Bro, tingnan mo dyan sa ano. Sige, next question. Ano na, gamitin natin ng Hebrew. Ang sabi mo kanina, yung kumpol binubuo ng maraming ubas. Total ka ba na yung kumpol ay binubuo ng maraming ubas? Oo naman, kaya nga sinabing kumpul eh. So, pwede yung kumpol, iisa lang yung kumpol pero maraming ubas. Ha? Iisa lang yung kumpol pero maraming ubas. Hindi. Oo, ganito. Okay. Ang iisa doon, Next yung question. kumpol. Oo. No? Hindi yung maraming ubas ha. Kasi kung Okay. yung maraming ubas ang iisa, Pero ang sasabihin, pero iisa yung iisang kumpol. maraming Sagutin mo. ubas. Pero isa yung kumpol, maraming ubas. Kaya sinabing maraming ubas kasi Next question. kumpol nga eh. Okay, next question. Kumpol nga eh. Meron ba Isa lang. Meron ba kaming sinabi na si Kristo ang Diyos? O ang sinabi ko ay si Kristo ay Diyos? Kung hindi ko nabantayan yung ano mo kanina, So, wala- sandali. Pero, ang karaniwang nakakausap ko na Seventh-day Adventist, Okay. si Kristo ang Diyos. Pero nasan yung Seventh-day Adventist na yun? Nandito o wala? Wala rito. Okay, so paano ko ginagamit? Next question. Si Saan pala? Kristo ba ay Diyos? Ay Para sa Diyos? inyo? Ay Oo Diyos? naman. So, capital letter D or small letter D? Kung small man yan o capital, walang Basta problema Diyos sa amin yun. Diyos pa din siya. Oo naman, isang Diyos Okay, siya. so bakit doon sa Isaiah chapter 9 verse 6, capital letter G? Sa John 1:1, small letter G. Sa John 20 verse 28, capital letter G ulit. Ano ba talaga? Gaya nga ng sabi ko sa'yo, walang problema sa amin yan kung capital man o small. Kung gusto mo, di gawin, So, ibig sabihin i-suggest ko sa Watchtower, gawin namin big letter D. So, ibig sabihin pag capital, kapantay siya ng Ama. Hindi naman. Hindi doon bumabase. Kasi, ano yung pinagbabasihan? ha? Ano yung pinagbabasihan? Sa Biblia, makikita mo naman, Okay, di ba? question Kung sa'yo. mapag-aaralan natin. Against ka ba sa mga Against ka ba sa mga paggamit ng scholar? Kung minsan, against kami. Oo. Kung hindi ka ayon sa Biblia. Biblia. So, pero- lalo na kung Oo. Trinitarian So, scholar. pero hindi ka against. Ha? So, Trinitarian scholar. Oo. Bakit ito, Trinitarian scholar, hindi kayo against? Alin? Dito, dapat bang maniwala sa Trinidad? Puro Trinitarian scholar to, hindi kayo against. Paano? Sinisiping nga namin yan para patunayan kung ano ang sinasabi ng mga Trinitarian scholar. Kung totoo ba yan? Hindi yan namin yan sinasang-ayunan. Ano ka ba naman? Okay, next question muna, next question. Sa Genesis chapter 19 verse 20. Brad, Dito sa Brad, inyong paki-check nga yung ano. sa Deuteronomy Wala na chapter yata eh. 19 verse 24, ilang Jehovah yung tinutukoy dito? Chapter 19 verse 24. Sa Genesis, Itong ano nyo. tingnan natin ha. Translation nyo. Translation natin. Bro. Pwedeng basahin ko na lang kasama Mr. Moderator 19 Basahin mo, tumatagura. 19, ano yan? Nang magkagayon ay nagpaulan si Jehovah ng asupre at apoy mula kay Jehovah mula sa langit sa Sodoma at Gomora. Ilan Jehovah to? Ha?
Dalawa ang nabasa mo. Oh. Pero pagka babasa rin ako, dalawang individual, sasabihin mo bang dalawa rin? Dito tanong ko. Isa Ilang na lang Jehovah? eh. Isa na. Kung isang Jehovah to, bakit walang kuwit or walang tuldok? Nagpaulan si Jehovah ng apoy at Oh. asupay mula kay Jehovah nasa langit. Oh. Ilan? Okay, sige. Translation nga. Pansamantala. Okay, pansamantala, sasang-ayunan kita. Ilan? So, magiging dalawa lang ang Jehovah sa'yo. O ilan? Hindi, tinatanong. Hindi kaya, ito nga eh, pansamantala, no, aayunan ko siya pansamantala. Sige, dalawa. Dalawa daw. Pansamantala, dalawa, pero tutol ako dyan, pansamantala. Ngayon, gawin mong tatlo ang Jehovah. Tutol ka dito. Tutol ka dito. Ano ang tututulan ko dyan? Sabi mo dalawa, pero tutol ka. Pansamantala nga, sabi ko, aayunan ko yan. Pansamantala dito. Sa translation mo, tutol ka sa translation mo. Hindi. Halimbawa, ang isang tao, Oo. kukuha ako ng pagkain ko Oo. sa aking lutuan. O dalawa yung akin, ibig sabihin dalawa ako? Hindi, ito tinatanong ko, tutol ka ba dito? Hindi yan yung tinatanong Hindi, ko. nga isa nga lang yan eh. Okay, Kaya okay, sinasang-ayunan kita pansamantala. Okay. Next Kukuha question. ako Anong ibig ng sabihin? kanin ko sa aking. Dalawa ba ako? Next question, Mr. Moderator. Ano ba yan? Next question. Sino ang binabanggit na una at huli ayon sa Apokalipsis 1:17 hanggang 18? 1:17 hanggang 18. Yung Sino? una at ang huli, binanggit doon si Jesus na ako ang una at ang huli kasi ang dahilan, siya yung kauna-unahang tuwirang binuhay ng Diyos. Okay, eto question ko sa'yo. Kapag sinabi bang una at huli, nilalang ba? Depende sa konteksto. So, ibig sabihin, Aba, depende sa alam- konteksto lang. Oo, bigyan kita ng Hindi. una at ang huli, hindi Wag mo nila na lang. akong bigyan, hindi kita tinatanong. So, ibig sabihin, pag sinabing una at huli, ibig sabihin nilalang. Depende nga sa konteksto. Itong binabasa mo, next Apokalipsis, nilalang to. O, babasahin ko, nilalang. May tanong siya, may tanong. Okay. Hindi ako. Okay. Next question. Ang sabi mo sa John 20:28, ang Diyos. Okay. Sinabi ba doon ni Tomas na Panginoon ko at ang Diyos ko? Ang sabi niya, Panginoon ko, Ha? Diyos ko. O hindi niya sinabing Panginoon Oo, ko at Panginoon ang ko, Diyos Diyos ko? ko. Wala siyang binanggit na ang Diyos ko. Oo. Bakit mo At- pinagdidiinan yun? Ay, di ba ginamit mo na Diyos si Jesus? Kaya niya sinabi, Wala. Diyos ko. So, saan mo nakita, kahit sa mabasa namin na meron definite ang Diyos ko? Ang Diyos. Meron ba sinabi? Diyos ko at Panginoon ko. Yung ang Diyos ko. Di pareho lang yun. Wala nang pagkaiba yun. Saan mo kinuha yung definite article? Anong pagkaiba ng ang Diyos ko at Diyos ko? Okay, Mr. Moderator, ito question ko. Saan mo Kakaiba. nakuha ang definite article na salitang ang? So ang tanong ay saan mo nakuha yung definite article nga ang? Oo. Kasi Sinabi ko ba wala man daw siyang sinasabi. Sinabi ko ba na ang Diyos ko? Ang dami. So, may kinuha ka ba doon? Wala. Tanong ko sa'yo, may kinuha ka ba doon? Wala. Bumasi lang ako sa talata. Okay, next question ka na lang. Next question. Saan talata yun? Na, Yung sinabi mo na ang Diyos ko. Binasi mo sa talata. Saan okay, ganito. talata? Kung pinalilitaw mo no, nabanggit ko yung ang, okay, pwede kong bawiin, nagkamali ako. Kasi Okay. doon tayo sa Diyos ko. Okay, next Walang question. problema doon, Okay, no okay. question doon. Kahit alisin ko yung ang, pareho pa rin yun. Okay, next question po. So, aminado Pareho ka pa rin ng yun. Diyos si Anong Cristo. pagkakaiba niyan? Sigurado ka Ha? ng Diyos si Okay, Cristo. patapusin mo na. Diyos si Jesus. Okay. Wala naman ako. Mighty God or Almighty God? Ha? Mighty God or Almighty God? Mighty God. Mighty God, hindi Almighty God. So, question ko sa'yo, Walang sinabi na si Jesus, Almighty God. So, pag binanggit bang Mighty God, hindi na pwedeng tawaging Pag Almighty God? binanggit bang Mighty God, hindi na pwedeng tawaging Almighty God. Hindi na, Tanong sagot. Ha? Sagot. Kung si Jehovah, sa kanya lang kung dapat ikapit yun. Ano yun? Halimbawa, silang lahat manager. Ang isa dyan, general manager. Pwede kong tawaging general manager, general lang, yung general manager. Pero sila, na mga manager, hindi ko sila pwedeng tawaging general manager, nakuha mo. So, saan mo mabasa sa Biblia yan? Binigyan lang kita ng analogy para maunawaan mo. Ay, di dapat depende ka sa Bible. Ay, hindi. Oh, hindi ka pala depende sa sa Bible. Bible. O, basahin mo. Ganito. Depende sa Bible. Sa Bible tayo. Sige, basa. O, wala akong mababasa nga na Okay, si next Jesus, question. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay, Kaya nga hindi ako kukuha sa Biblia kasi wala ka namang mababasa na si Jesus, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay, next question. Tama ba na ang salitang kurios sa Greek ay dapat palitan ng salitang Jehovah? Ba,
Teka, sandali. Ano ba ang topic natin? Pronunciations of God's name ba? Hindi, O Trinity? patutunayan kung tatlo yung Jehovah. Trinity. Tama ba yun? Patutunayan mong tatlo. Hindi, sumagot ka. Tama ba yun? Hindi. Sandali. Yung curious kasi sa pangalan, Curious medyo po, curious. dumihis ka na eh. Trinity lang kayo. Trinity tayo, kaibigan. Kasi may kinalaman naman yun. Kasi Trinity tayo eh. yung Trinity kasama yung Lord. Nagtatanong ka kung Sa tamang pangalan kasi yun eh. pronunciation na ng pangalan ng Okay, Diyos. time na, Tinatanong mo, kaibigan. time. Okay, ready? May ba? Mga kapatid? Inom lang po. Okay lang naman. Kasi walang sound, walang mic, kaya tama. Mas maganda Brad, yun. okay ba yun? Stand mo na kapatid. Bali, Okay. yung 15 minutes Sana na. 15 minutes na rebuttal. Okay ka? Ready ka na? Okay. So, game na? Go. Nakita ko po, hindi, marami akong mga dalang referensya mula sa mga scholar na ang doktrina ng Trinity ay hindi maarok ng unawa ng tao. Malabo, at yung iba naman sinasabi nila, wala sa Biblia, pero hindi ko gagamitin yon. Biblia ang gagamitin ko. Biblia ang gagamitin ko. Saan ba ako mag-uumpisa? Binanggit niya kanina. Pinagbasihan niya yung para tukuyin na si Jesus kabahagi ng kadyusan. Binasa niya na si Jesus daw sinamba. So pagka ang isang persona sinasamba, tunay na Diyos daw yon. Sa Biblia ba, tama ba yon yung sinasabi niya? Ni hindi nga niya sinuri kung anong ibig sabihin ng pagsamba na ginamit doon sa ating Panginoong Jesus. Ano ba yung ginamit doon na salita? Ngayon, tunay na Diyos daw kapag ka sinasamba. Eto, binasa ko ito. Mga kaibigan, kahit kayo, mga Seventh-day Adventist, ano sa palagay nyo? Sinabi nitong kausap ko na kapag ka daw sinasamba, tunay na Diyos yan. Kumusta ito? Yung mga Hudyo, ipinasasamba doon sa sa kongregasyon ng Philadelphia. Tinanong ko siya, ito ba mga tunay na Diyos? Ito ba yung mga tunay na Diyos? Sabi niya, figurative kasi yan. Nung tanungin ko siya, anong basihan mo? Bakit naging figurative yan? Wala siyang maipakitang ebidensya. So, makikita natin na kapos ang pag-unawa nila sa salitang pagsamba. Kapos ang unawa nila sa salitang pagsamba. Ngayon, sandali lang at titignan ko yung aking babalikan ko yung nire-reject niya kanina na yung ekad daw. Ekad ay plural oneness. Plural oneness. Makikita natin doon sa pagsipi ng ating Panginoong Jesus kung yung bang ekad ay plural oneness talaga. Sinipi ito ng Kristo doon sa Marcos. Marcos 2. Tama ba yung teksto ko, Brad? Mahirap kung walang Okay. Ang sabi rito, At lumapit ang isa sa mga eskriba at nakarinig ng kanilang pagtatalo. At palibhasay nalalamang mabuti ang pagsasagot niya sa kanila ay tinanong siya, ano baga ang Pangulong utos sa lahat? Sabi kay Kristo. Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo o Israel. Ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Galing sa sa Deuteronomio 6:4. Yung bang pananaw niya nitong kausap ko, nitong mga SDA, yung bang pananaw niya doon sa Deuteronomio 6:4 na yung salitang iisa doon ay kapareho ng pananaw ng ating Panginoong Hesus, na yun ay united one o plural oneness. Pareho ba sila? O di i-check natin. Baka maaring makumbinsi niya ako na maging SDA kung pareho sila ng pananaw ni Jesus. Tingnan natin. Sinipi ito ni Jesus mula sa 6 Deuteronomio 6:4. Sa 32, at sinabi sa kanya ng eskriba, sa katotohanan, Guro,
ay mabuti ang pagkasabi mo na siya'y iisa. Pansinin ha, ang ginamit dito sa Greek, is, hindi hen, hindi figurative, kundi pantukoy lang kapag ka ginagamit ang he is sa hen, masculine form, tumutukoy yan sa Diyos. Kahit i-check nyo sa lahat ng kasulatan, pag tumutukoy sa Diyos ito, halimbawa, sabi ni Pablo, ang Diyos ay iisa. Sabi ni Kristo, ikaw lang ang tayong Diyos na iisa. Yes ang ginagamit, hindi figurative na one, na ang banggit hen. Pagka sinabing hen, figurative yon. Maaring nagkakaisa sila sa isang bagay. Halimbawa, sa layunin. Pero kung ang ginamit dito ay hen, figurative, nagkakaisa. Sabihin na natin, nagkakaisa sa pagka-Diyos. Dapat hen ang ginamit dito. Hindi yes. Ano? Ngayon, anong sabi ng Kristo? At nang makita ni Jesus na siya'y sumagot na may katalinuhan, ay sinabi niya sa kanya, hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos. Oh. Buti pa yung Hudyo naniwala na yung kanya, yung tinutukoy na iisa, is absolute oneness. At sinang-ayunan ito ni Jesus. Hindi ka malayo sa kaharian kasi kinilala ng iskriba na yung Diyos, isang-isa lang, absolute oneness. Hindi katulad ng pananaw nila na united one. Dapat kung united one, ang ginamit hen. Katulad nito, ginagamitan ng hen ito. Sa Juan 21:17. Ano ba? 17:21. Oh, ito. Sabi rito, upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama. Yung isa na ginamit dito, hen, figurative. Maring iisa sa layunin, pagkakaisa, bilang mananamba. Hindi iis. Para tukuyin ang nag-iisang-isa lang. Tapos, na sila na may sumaatin upang ang sanlibutan ay sumampalataya. Oh, ang banggit dito, nagaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo. Tapos sabi rito, upang sila'y maging isa, gaya naman natin na iisa. O si Jesus daw at ang Diyos iisa. Ito ba'y katumbas nung sa Deuteronomio na united one? Hindi po. Kung kapareho ang ginamit dito na yes as tumutukoy lang sa isang persona, maaring tumama nga sila doon sa ikad. Kahit isang talata, mga kaibigan, walang paliwanag ang Biblia na ang ekad ay plural. Wala po. Sila lang ang nagbibigay ng pakahulugan yan, katulad nung ginamit kong ano kanina. At kunin ko itong isang halimbawa na may ginagamit din ng Adventist ito 1:5. 1:5. Sabi rito, at tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, at tinawag niya ang kadiliman na gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Yung una, ginamitan ng salitang ikad. So, para suhayan yung sa Deuteronomio na iisang ikad, Panginoon, para maging united one yon, ginamit ito. Kasi daw, yung unang araw, binubuo yon ng isang umaga at isang gabi. Kaya plural oneness yung ikad. Ang totoo, mga kapatid, kaibigan, mga kaibigang SDA, para maging maliwanag sa inyo, alin ba ang bumubuo sa isang araw at sa isang gabi? Isang umaga at saka isang gabi. Yun bang salitang ikad o yung salitang araw?